Hanggang buwisit, walang kwenta. Kung alam ko lang na hindi kayo mapapakinabangan sa karinderyang ito, di sana hindi na kami nag-anak. Wala na kayong ibang naidulot, kundi maging pabigat sa buhay ko. Tay, noon pa lang sinabi na namin sa inyo na hindi kami para sa pagluluto. Ano magagawa namin kung wala kaming talent sa pagluluto? Isa ka pang inutil ka eh. Sasagot-sagot ka pa sa akin? Naturingan kang panganay kong anak, pero numero 1 kang walang kwenta. Puro ka na lang pagpipinta. Wala ka namang napapala dyan, hayop ka. At ikaw, Ron, isa ka rin wala ng magandang dinulot dito eh. Ibang kurso ba ang kinuha mo sa halip na may kinalaman sa pagluluto? Kaya heto, nalulugi ang karinderya natin. Kasi nga, mga wala kayong silbi. Kayong lahat, mga walang utak. Ang problema kasi sa iyo, Tay, wala ka naman pinakikinggan sa mga anak mo eh. Kasi pakiramdam mo, ikaw palagi ang tama. Ayan, tingnan nyo, nalulugi ka na. Kasalanan mo yan eh. Bakit si Ronron ang sisisihin mo? Ikaw lahat ang nagdidesisyon sa karinderyang ito. Oo nga, Tay. Bakit ako ang sisisihin nyo? Ilang beses naman na kitang sinabihan na magpalit ka na ng putahe. Mga ngatwiran pa kayong dalawa? Ha? Aray ko, Tay! Oo. Tay naman, huwag naman ganyan! Ha? Kulang pa yan! Masakit ba? Ha? Tay, tama na! Isa ka pa ha? Tay, nakakasakit ka na! Wala akong pakialam! Ay, tumigil ka na! Aray ko! Ay, buisit ka? Kuya, bitiwan mo yan! Huwag mo nga tawin ng sangkalan si tatay! Sawang-sawa na ako sa ugali mong ganyan, Tay. Kaya kahit kailan, ayaw kitang ituring na ama. Palagi ka nalang nananakit kapag nagagalit ka. Ano tingin mo sa amin, mga bata? Mga batang hahayaan ka lang sa mali mong ginagawa? Ha? Subukan mo lang na manakit ulit. Itong hawak ko na sangkalan, isasampol ko ng paulit-ulit sa mukha mo. Ang lakas ng loob mo na lumaban sa akin ha? Bakit? Ano ang pinagmamalaki mo? Wala akong may pagmamalaki dahil sa isang amang walang kwentang katulad mo. Sa halip na pinag-aral mo ako noon, mas inuna mo pang itayo itong karinderya mo hanggang sa nawalan na ako ng gana mag-aral. Bakit kita pag-aaralin sa kolehiyo? Bata ka pa lang kita ko nang wala kang utak. Ganyan naman ang tingin mo sa mga taong hindi mo mapapakinabangan eh. O diba? Mabuti nga na hindi wala yan kaninanay eh. Kasi napakabasura ng ugali mo. Ano sabi mo? Sige, lumapit ka. Masasaktan ka ulit. Tama na, kuya. Kahit na magpatayan pa kayong dalawa dyan, hindi makakatulong yan sa karinderya na ito. Sa halip na nag-aaway kayo, sana mag-isip na lang kayo ng paraan ng ayoko na. Bahala na kayo sa karinderyang to. Pagod na akong gumalaw dito. Sana malugi na ito ng tuluyan. Walang utang na loob. Lumayas ka sa harap ko. Lalayas talaga ako. Ayoko makita ng ama na walang ibang inisip kundi ang sarili lang. Padabog na lumabas ng karinderya namin si Kuya Rob Cabanong. Duguan ang nguso niya. Habang si tatay naman may bukol sa gilid ng kilay dahil sa pagpalo sa kanya ni Kuya ng sangkalan sa mukha. Nagkalat din ang mga rikado na hiniwa-hiwa namin ni Kuya. Laglagan ng mga kaldero dahil sa pagpang-abot ng dalawa. Matagal na ang karinderya namin, Cabanong. Halos 4 na taon na rin ang nakakalipas nang itayo ito ni tatay. Nung mga unang taon ay sobrang lakas ng bentahan. Pero mula na magkaroon ng bagong karinderya sa kabilang kanto, humina ang karinderya namin hanggang sa wala nang gaanong kumakain. Galit na galit sa amin si tatay. Kami ang sinisisi niya sa pagkalugi ng karinderya. Mula kasi nang hindi na siya makapagluto ng maayos, doon na rin nagkanda leche-leche ang lahat. Humina kasi ang panlasa ng tatay namin sa di namin malaman na dahilan. Kami ang pinagluto niya, pero iba pa rin talaga ang luto ni tatay. Kasi yun talaga ang hinahanap ng tao. Sinubukan naman niyang magluto pero hindi na niya makuha ang dati. Ano, lalayas ka rin? Sige, sumunod ka na ron. Mga walang utang na loob sa akin. Matapos ko kayong buhayin gamit ang karinderya na to, ganyan ang ibabalik mo sa akin. Tay, ginawa naman namin kung ano makakaya namin para tulungan ka. Pero iba na kasi ang sitwasyon ngayon eh. Mas malakas na ang kalaban. Kailangan natin sabayan sila. Kailangan natin mag-isip ng bagong pulo. Yung mga putahin natin, upas na.
Sawa na sila sa mga ang sabihin mo. Ang papangit lang talaga ng luto ninyo. Kung hindi lang naman kasi humina ang panlasa ko hindi rin naman hihina ang karinderya ko. Wala naman kasi akong aasahan sa inyong dalawa Kahit na anong gawin nyo, hindi nyo makuha ang timpla. Hindi na ito tungkol sa timpla, Tay. Tungkol na ito sa lumayas ka sa harapan ko. Kamasampal pa kita ulit Yes! Ayaw ko makarinig ng mga walang kwenta mong dahilan. Para matigil lang siya sa kakadaldal kabanong, lumabas na lang din ako sa karinderya na yon. Nung hapon na yon, naisipan ko na lang napuntahan ng kaibigan kong si Malia. Ang kababata ko na lagi kong pinagsasabihan ng problema ko. Habang naglalakad ako, may mga kumpulan ng tao sa gilid. Napabagal ang paglalakad ko nang marinig ko na naman ang kwentuhan ng mga tsismosa. Ang kwento na tungkol sa aswang na halos 2 linggo ng buhay na buhay sa baryo namin. Nagsimula kasi ang kwentong yon nang minsang may magsasaka na inatake daw di umano ng isang matanda. At kakaiba raw ang kilos, kaya inakala ng magsasaka na aswang yon. Wala pa namang ebidensya na nagpapatunay na may aswang sa amin. Pero dahil doon, naging mainit na usapin na ang bagay na yon sa bawat strito. Pambihira naman mga tao to. Hanggang ngayon, aswang pa rin ang inaatupag. Diyos ko naman. Umiling-iling na lang ako habang bahagyang natatawa. Makalipas lang ang ilang sandali ay narating ko na rin ang kinaroroonan ng bahay ni Malia. Sinipulan ko lang siya mula sa labas. Ayaw ko kasing magpakita sa tatay niya. Tuwing makikita kasi ako ni Mang Tobing, lagi na lang iniisip na nanliligaw ako sa anak niya. Galit na galit at lagi akong hinahamon ng suntukan. Sa itsura mong yan, parang may problema ka. Hulaan ko, babae no? Kailan naman ako nagkaroon ng problema sa babae? Ikaw lang naman ang babaeng problema sa buhay ko Wow! Ang galing mo naman pala. Kung problema ako sa buhay mo, tiidyang ka na. Uy, biro lang naman Ikaw talaga masyado ka seryoso. Kung di babae ang problema mo, nag-away na naman kayo ng airpat mo no? Oo, at nagpang-apot pa sila ni Kuya. Nagkasakitan na nga Ewan ko ba kay tatay? Kahit kailan walang pakialam sa opinyon namin. Kayo na naman ang sinisisi sa paghina ng karinderya? Mismo. Alam mo, intindi mo na lang yan si Mang Abit. Siyempre nasanay siyang malakas ang karinderya nyo tapos biglang ganyan. Palagi naman namin siyang iniintindi. Pero wala talaga. Sarado ang utak niya sa mga sinasabi namin. Problema ko pa nga nito, kung saan ako kukuha ng pantuition ko sa pasukan Mukhang pasara na ang karinderya namin. Kainis kasi yung kabilang karinderya Bigla na lang lumakas ang bentahan. Gusto mo ng sideline? Sideline? Okay ba dyan? Baka mamaya illegal yan Baliw, legal to. Manghuhuli lang tayo ng bayawak sa gabi. Bibenta natin sa mga inchik sa bayan. Sa gabi? Bakit naman sa gabi? Di ba delikado? Sa gabi mas madaling makahuli ng bayawak Bakit? Takot ka ba? Siguro natatakot ka kasi dahil doon sa kwento-kwentong aswang no? Isang pilit na tawa ang pinakita ko sa kanya. Ako? Takot sa aswang? Bakit naman ako matatakot sa hindi naman totoo? Natatakot ka kasi baka saka mo lang malaman na totoo kapag nasa gubat ka na. Ay nako, isa ka pa O sige, sasama ako dyan. Kailan ba yan? Bukas ng gabi, dadaanan kita sa inyo. O sige, maraming salamat Diyos ko, ikaw pa ba? Tinapik ako ni Malia sa balikat. Nginitian ko na lang din siya. Nagkakwentuhan kami sa gilid ng bakuran nila ng sandali. Pagkatapos ay umalis na rin ako dahil nakaramdam ang tatay niya. Dahil ayaw ko pang umuwi sa amin, naisipan ko na lamang na puntahan ang nanay ko sa kabilang baryo. Malapit lang naman sa amin, kaunting lakad lang din. Pagkarating ko roon, nakita ko si nanay na nagwawalis sa bakuran nila. Nagdalawang isip pa akong lumapit,
Kasi nahihiya ako sa bago niyang asawa. Isa pa, nandun din ang mga anak ng asawa niya. Aalis na sana ako kabanong nang biglang mapansin ako ni nanay. Tumigil siya sa ginagawa at lumabas ng kanilang bakuran. Ron, hindi ka naman nagpasabi na pupunta ka. Di sana napagandaan kita na makakain. Hindi nanay, duman lang ako dito para makita ka. Binitiwan ni nanay ang walis at tumingin sa akin ng makahulugan. Bakit anak? May problema ka ba? Hindi, wala po nay. Napadaan lang po talaga ako. Galing kasi ako sa kakilala ko eh. Dito rin naman ang daan ko pa uwi kaya naisipan kong puntahan ka. Siya nga po pala. Kumusta na si Ekang? Si Ekang ang menopausal baby ni nanay. 5 taon na siya noon. Laging may sakit kaya madalas nasa ospital sila. Kahit kapatid ko lang yun sa labas, hindi ko naman yun tinuring na iba. Nagiging maganda naman ang lagay niya. Kahit na papaano bumabalik na rin sa normal ang timbang niya. Kayo ba? Kumusta kayo? Kumusta ang karinderya? Ayos naman kami ni Kuya Rob. Ayun, naasikaso pa rin namin ang karinderya. Medyo sakto lang ang bentahan pero ayos lang. Babalik din naman yung kagad sa dati. Mabuti naman at ayos ka lang. Pasensya ka na anak ha. Hindi kita maimbitahan sa loob. Nandito kasi mga anak ni Roger Magulo. Ayos lang naman ho yun, Nay. Ang mahalaga naman sa akin nakita kita ngayon. O sige, Nay, mauna na po ko. Teka lang sandali. Dalin mo ito Inabot sa akin ni nanay ang isang kwintas na may palawit na bawang. Para saan po ito, Nay? Hindi mo ba alam ang bali-balita sa baryo ninyo? May hinihinalang aswang. Proteksyon niyan para hindi kanya malapitan. Kaso, pansamantala lang yan. Kapag nabulok na yung bawang, sabitan mo na lang uli ng bago. Naniniwala kayo na sa aswang? Aba oo naman. Hindi ko ba naikwento sa iyo? Inaswang ako nung pinagbubuntis ko ang kuya mo. Kaya ngayon mag-iingat ka. Lalo na mukhang gabi ka pala umuwi ng bahay. Mahirap na. Mabuti ng handa tayo. Sige, Nay. Maraming salamat po. Suotin mo na. Mag-iingat ka ha. Sinuot ko na lang ang kwintas kahit na hindi naman ako naniniwala sa aswang. At para na rin hindi naman masayang ang bigay ni nanay. Habang naglalakad ako pa uwi, nakasabay ko pa ang kuya ko. Hindi ko alam kung saan siya galing pero agad ko siyang nilapitan. Kuya! Kuya! Tumingin siya sa akin at tuminto para hintayin ako. Saan ka galing? Pumunta ako kay nanay Napadaan lang. Ikaw? Galing ako sa tropa ko. Nagpalamig lang ng ulo. Ano, kumusta si tatay kanina nung umalis ako? Ganun pa rin naman. Galit pa rin. Bahala na siya. Oy, teka. Ano ba yung nasa liig mo? Ito. Bigay sa akin to ni nanay kanina bago ako umuwi. Ang sabi niya pangontra daw to sa aswang. Ano pa? Pati si nanay nakaabot na yung kwento tungkol dyan sa aswang-aswang na yan. Ikaw kuya, anong opinion mo sa aswang? Ngumisi si Kuya Rob at bahagyang natawa. Ewan ko dyan kung totoo o hindi totoo. Kung hindi, di hindi. Pero sana totoo tapos si tatay unang kainin. Para naman mabawas-bawasan ng basura sa mundong ito. Huminga na lang ako ng malalim kabanong. Hindi ko na lang din kinontra pa ang sinabi niya. Kahit na alam kong hindi naman yun tama. Sabay na lang kaming naglakad pa uwi ng bahay. Pagdating namin doon ay wala si tatay. Sa isip-isip ko ay baka nasa karinderya pa rin namin. Lumipas pa ang mga araw, mas lalong lumakas ang kabilang karinderya. Dahilan para lalong mabwisit si tatay. Kahit na wala naman akong ginagawa, ako na lang ang madalas niyang pagbuntungan. Ako na lang din kasi ang nakakasama niya. Bumitaw na si Kuya Rob na tulungan siya. Wisit na talagang buhay to
Lahat na ginagawa ko na. Pero bakit mas tinatangkilik pa rin nila ang karinderya sa kabila? Nakakapuno na ng pasensya eh. Sunugin ko na lang kaya yung karinderya na yon. Padabog na binagsak ni tatay ang sandok habang nasa kusina kami. Tumingin siya sa akin ng masama. Alam kong ako na naman ang bibirahin niya kaya hinanda ko na ang sarili ko. Siguro ikaw talaga ang malas sa karinderya ko, ano? Kahit ayaw kong patulan, hindi ko na talaga naiwasang hindi sumagot. Kayo naman, hindi naman totoo ang malas eh. Kagaya na lang din ang sinabi ninyong hindi totoo may aswang. Anong hindi totoo ang malas? Hindi mo ba nakikita na ikaw ang nagpapatunay na totoo ang malas? Umalis ka na kaya rito sa karinderya para malaman ko kung talaga bang ikaw ang malas o hindi. Alam niyo kung anong malas? Yang ugali niyo. Palagi na lang kayong galit. Mas madalas pa kayong nagbubunganga kaysa mag-isip ng paraan kung paano lalago ulit tong karinderya na to eh. Sandaling napatahimik si tatay, pero bakas sa mukha niya ang gigil. Gayahin yung estilo ng kabila oh. Tanga ka ba talaga? Bakit kung gagayahin may sarili akong estilo? Ang tanong, epektibo pa ba yung estilo nyo? Hindi, di ba? Alam nyo tay, kung hindi nyo sila kayang talunin, sabayan nyo ang agos nila. Sa sinasabi mo para mo na rin tinapon ang pride ng karinderya ko. Ano pa bang mas malaga sa inyo? Mabuhay itong karinderya nyo o yung pride nyo? Bigla akong binato ni tatay ng kaldero. Tumama yun sa braso na ipinansalag ko. Ay naku, bahala na nga kayo. Total kayo naman ang nakakaalam ng lahat eh. Bago ko pa siya mapatulan ay umalis na lang ako ng karinderya namin, Kabanong. Dumaan ako sa kalaban naming kainan. Kitang-kita ko kung gaano kasaya ang mga taong kumakain doon. Sobrang layo na noon sa karinderya namin. Bumuntong hininga na lamang ako, aminadong naiinggit. Pero wala akong magawa kasi kahit anong gawin kong paliwanag sa tatay ko, kailanman ay hindi nagbubukas ang isipan niya. Uy, malalim na naman ang iniisip mo. May pinabala ka masama sa karinderya na yun, no? Napalingon ako sa likuran. Si Malia ang bumungad sa akin at may dala-dala pang mga pinamili sa palengke. Ano? Binabalak na masama? Wala naman. Naiinggit lang ako kasi ang successful lang sa kanila. Samantalang yun sa amin nga. Okay lang yan. Darating din ang break nyo. Ay, siya nga pala. Sama ka pa ulit mamayang gabi? Manguhuli kami ng bayawak ulit. Pero meron kaming bagong miyembro Malupit. Bagong miyembro? Malupit? Sino? Basta, secret muna. Crush na crush ko yun Landi mo naman. O sige na, nasama ako mamaya. Kailangan ko ng pera Isang buwan na lang, pasok ka na. O sige, magdala ka pala mamaya ng bawang ha. Bawang? Bakit? Tungkol na naman ba ito sa aswang? Di ka kasi sumama nitong nakaraang gabi. May nakita kaming matandang gumagapang ng mabilis sa kagubatan. Hinala namin, aswang yun. Ay nako, aswang. Oo na, magdadala na ako ng bawang. Dala na rin kayo ng sibuyas at suka para may sausawan na tayo. Ay naku, bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Basta ako, nagsasabi na ako sa iyo O sige na, uwi na muna ako sa bahay. Magluluto pa ako Punta ka na lang sa kitaan natin mamaya. Naglakad na palayo si Malia. Nung mga oras na yon ay napapangiti na lang ako habang papalayo siya. Naisip ko lang kasi na mabuti pa si Malia. Walang masyadong problema. 6:00 ng gabi, nasa bahay na ako. Iniinit ko ang mga ulam na hindi na nabenta. Ang iba ay hindi man lang nabawasan. Tol, kumakain ka ba ng daing? Napatingin ako kay Kuya Rob na kapapasok lang sa bakuran namin. Oo naman. Bakit? Ipapaprito mo sa akin? Di, ako na lang. Sawa na ako sa mga ulam na iniinit mo palagi paano? Masasayang lang to
Tigas ng ulo kasi ng tatay natin eh. Sabing wag na magluto ng marami. Teka, nasan pala yun? Ewan ko. Kanina nga hapon pa umalis eh. Hindi naman nagsabi kung saan pupunta. Kayaan na lang natin. Ay, siya nga pala. Mamaya mga alas 7 aalis ako. May pupuntahan lang. Naku, aalis din ako mamaya eh. Eh di maganda. Tahimik ang bahay. O sige na, bibrituin ko lang to sandali. Umiling-iling na lang ako. Mabilis na lumipas sa mga oras at natapos na rin ako sa pag-iinit. Dinala namin palabas ang 2 kaldero ng ulam. Nakagawian na kasi namin na ang mga hindi nauubos na ulam, binibigay namin sa mga mangangalakal na di naman kalayuan sa amin. Mas maganda na kasing ganun kesa naman masayang. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam na rin si Kuya na aalis. Habang ako naman, hinuhugasan ko na muna ang mga pinggan at kaldero. Pabalik-balik ang tingin ko noon. Nagtataka ako kung bakit hindi pa rin nakakabalik ang tatay namin. Nagbihis na rin ako at umalis pagkatapos ng mga gawain ko. Kagaya ng sinabi ni Malia, nagdala ko ng 1 pirasong bawang. Mabilis akong naglakad papunta sa ilog kung saan doon ang kitaan namin. Malayo pa lang, tanaw ko na ang mga pinsan ni Malia na lagi rin namin kasama. Paglapit ko, si Malia agad ang sumalubong sa akin. Laking pagtataka ko na lang na makita ko si Kuya Rob doon. Oh, Kuya, bakit ka nandito? Eh ikaw, bakit ka nandito? Ha? Ito yung sideline na sinasabi ko noon sa'yo. Ito yun? Oo, bakit ka nandito? Sa sideline ka rin ba? Oo eh. Kailangan ko ng pera. Mag-apply kasi ako ng trabaho sa bayan. Di mas maganda magkasama tayo. Oh, tara na. Kaya pala hindi mo sinasabi sa akin, Malia. Kumindat na lang sa akin si Malia at umalis na rin kami. Nakapibingi ang katahimikan ng kagubatan nang magsimula na kami maglakad. Palmado lang kami sa mga sandaling yun. Nagagawa pa nga nilang magbiruan tungkol sa matandang aswang na nakita nila. Makalipas lang ang halos 15 minutos, pinatigil na rin kami ng pinsan ni Malia. Nakaramdam na kasi kami noon na merong bayawak sa ibaba ng puno. Pero bago pa namin yun mahuli, mabilis na itong gumapang palayo. Dismayado kaming lahat. Kaya naman nagdesisyon sila na maghati na lang kami sa 3 grupo. Pinili ni Malia na sa amin sumama ni Kuya. Kanya-kanya na kaming direksyon. Ganito ang gawin natin, Kuya Rob. Kapag may bayawak na, ako na lang ang huhuli. Kayong 2, haharangan nyo yung pwede niyang takbuhan. Hindi ba kakagating kami nun? Hindi, basta mag-ingat lang kayo. Ito talaga si Malia, pasikat kay Kuya eh. Ano ka ba? Shut up ka na lang dyan ha. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Bumagal kami nang may maramdaman na kakaiba si Malia. Kumupo kami sandali sa tapat ng puno. O bakit? Anong meron? May nararamdaman akong hindi maganda. Parang may tao doon. Ha? Saan? Hindi ko naman nakikita. Bulag ka talaga. Doon sa may kawayan oh. Nakita ko rin. Matanda ba yun? Pambira yung mga mata nyo. Ang dilim, nakikita nyo pa rin. Mukhang tama ang hinala ko. Na alin? Na baka sa kagubatan na to, namamalagi yung matandang aswang. Diyos ko naman, Aswang pa rin? Mamaya maniniwala ka rin. Huwag kang iiyak ha. maingat ang bawat paghakbang namin. Tinumbok namin ang direksyon na tinuturo ni Malia. Hanggang sa isang matanda ang nakita namin sa gitna ng kagubatan na yon. Nang tutukan siya ni Malia ng ilaw, humarap ang matanda sa amin habang hawak-hawak ang bayawak na wala na ring buhay. Duguan ang bibig na matanda at kakaiba ang mukha niya. Maging ako na hindi naniniwala sa aswang, kinabahan na rin at pinanindigan ng balahibo. Nung una,
hindi ko pa maintindihan kung bakit kinakain ng matanda ang bayawak. Pero nang lumabas ang mahaba niyang dila, ay saka ko na napagtanto na aswang nga iyon. Ron, may dala ka bang bawang? Agad-agad kong nilabas ang bawang na nasa maliit kong bag. Bakit isa lang? Hindi na ako nakapagsalita nang makita naming unti-unti nang lumalapit sa amin ang matanda. Ang tangi ko na lang nagawa ay ibato ang bawang sa matanda. Sa kasamaang palad, hindi pa tinamaan. Oh, Nauna na si Malia sa pagtakbo. Hinilal naman ako ni Kuya Rob para makaalis na kami roon. Pero nakita naming hinabol kami ng matandang aswang. Habang nangyayari yon, paulit-ulit niyang sinasabi sa amin na mag-ahari daw ang aswang sa mga baryo. Hindi ko na narinig ang iba pang sinasabi na matanda. Noong mga sandaling yon, ang nasa isip ko na lang ay makatakas kaming tatlo. Paglingon namin sa likuran, malapit na niya kaming maabutan. Kaya ang ginawa ni Kuya Rob, hinubad niya ang sapatos niya at binato niya sa matanda. Tinamaan naman yun sa muka, kaya kahit na papaano, huminto siya. Sinamantala na namin ang pagkakataon para mas lalong bilisan ang pagtakbo. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakabalik sa ilog. teka, paano yung mga pinsan mo? Wala pang ilang minuto, narinig na rin namin sila na tumatakbo na rin pabalik sa amin. Hingal na hingal sila at takot na takot. Ang sabi pa nila, hindi raw tinatabla ng bawang ang matandang aswang. Huwag na tayo manghuli ng bayawak ngayon. Mas mahalaga ang kaligtasan natin lahat. Tara, umalis na tayo. Hindi na kami nagtagal doon. Bumalik na agad kami sa baryo. Dumaan pa ang mga pinsan ni Malia sa barangay para ipaalam ang nangyari. Dahil doon, mas lalo na namang nabuhay ang usapin tungkol sa aswang. Kaya kinaumagahan, laganap na naman ng kwento-kwento sa buong baryo namin. Kahit saan kami pumunta, maririnig ang mga opinyon ng karamihan. May mangilan-gilan pa ngang nagtatanong sa amin ni Kuya kung ano daw ang itsura ng aswang. Alas 7 ng umaga, nasa karinderya kami ni Kuya para tulungan si Papa. Kami ang nagbukas ng karinderya dahil wala pa siya. Habang naghihiwa kami ng mga sangkap, ay biglang dumating ang tatay namin. Aba, anong nakain itong walang silbi kong panganay? Nilalagnat yata ito eh oh. Hinawakan ko na lang si Kuya sa balikat para pakalmahin siya. Sinenyasan ko na lang na huwag na lamang pansinin at ituon na lamang ang atensyon sa ginagawa. Itigil mali ang ginagawa mo. Hindi kita kailangan. Kayong dalawa, umalis na kayo. Kaya ko na mag-isa. Dahil ngayon na magsisimula ang muling pagbago ng kalendarya ko. Anong ibig niyo sabihin, Tay? Hindi mo maintindihan. Akala ko ba matalino ka? Ang ibig ko lang sabihin, may alam na akong paraan kung papaano matatalo ang kabilang kalendarya. Baka naman po illegal yan, Tay. Illegal? Heh, pwede. Pero ito lang yung illegal na di ka makukulong kapag ginawa mo. Kasi wala namang ginawang batas para dito eh. Nagkatinginan kaming dalawa ni Kuya. Pareho kaming hindi maintindihan ang pinagsasasabi ng tatay namin. Tingnan lang natin kung anong masasabi ng kabila kapag sinimulan ko na ang sikretong recipe ko. Tumawa-tawa pa ang tatay namin. Para siyang kontrabida sa pelikula. Hindi rin nawawala ang ngiti niya kahit inagaw na niya sa akin ang paghihiwa ng gulay. Ikaw, Ronron, sumama ka na sa kuya mong baliw. Hindi ko na kayo kailangan dito. Ron, tara na. Pabayaan na lang natin tong tatay nating sobrang henyo. Mukhang ayaw na naman niya mag-isa eh. Henyo talaga ako. Kayo, mga wala kayong silbing anak. Magpahabol na lang kayo ng magpahabol sa aswang para makilala kayo sa baryo natin. Makilala kayo bilang mga baliw na nagkakalat na totoo ang aswang. Para maiwasan na lang namin ang gulo, umalis na lang kami. Lumabas kami ng karinderya. Hayaan mo na, Kuya.
Gusto niya yan eh. Kung mabigo naman siya, edi sarili na lang niya yung sisisihin niya dyan. Oo, tama ka. Mag-focus na lang tayo ngayon kung paano tayo makakakuha ng sideline. Kung huli natin yung aswang para makuha natin yung reward ni Kapitan, ano sa tingin mo? Baliw ka. Alam mo naman yung nangyari sa atin, di ba? Kita mo kung gaano nakakatakot at kabangis yung matandang aswang na yun. Baka mamaya doon pa tayo matodas eh. Naniniwala ka na rin, di ba? Ano? Sinong hindi maniniwala? Nakita mismo ng dalawang mata ko eh. Maghapon lang akong nasa bahay nung araw na yon. Hindi ako mapakali dahil sa kakaisip kung bakit kakaiba ang tatay namin noon. Masaya siya, masigla rin na parang buong buo ang araw niya. Nagagawa pa nga niyang sumipol-sipol. Lahat ng yon, palagay ko ay dahil doon sa sinasabi niyang sikretong recipe niya. Pero may kutob ako na hindi recipe ang tinutukoy niya. Bagay na nagpapabagabag sa kalooban ko. Nakailang balik si tatay sa bahay pero hindi nawawala ang ngiti niya. Narinig ko pang sinabi niya na kinabukasan din dadami at babalik ang mga customer niya. Naintriga naman ako sa mga sinasabi niya. Kaya naman nang sumapit ang 6:00 ng gabi, pumunta ako sa karinderya nang hindi niya alam. Hindi kasi talaga ako mapakali. Palagay ko may maling nangyayari, Kabanong. Nakapagtataka rin kasi na gabi niya binubuksan ang karinderya. Marahan akong naglakad papunta sa likuran ng karinderya. May bintana doon kaya masisilip si tatay sa loob kung ano ang ginagawa. Nagsalubong ang kilay ko nang mapansin ang hawak niyang bote. May laman na likidong kulay berde na siyang hinahalo niya sa niluluto niya. Nakita ko rin ang ngiti ni tatay na parang kakaiba. Kaya naman hindi na ako nakapagpigil. Pumasok na ako sa loob. Narinig ko siyang nagsalita na talagang nagpatayo ng balahibo ko. Tignan ko lang kung hindi pa mahumaling sa luto ko mga siraulong customer na yan. Malupit na gayuma to. Ay, tama ba narinig ko? Gagamitan mo ng gayuma ang mga niluluto mo? Napalunok ng laway si tatay. Hindi muna siya nakapagsalita dahil sa pagkagulat. Tay, gayuma ba talaga yan? Hindi mo ba alam na masama yan? Padabog na nilapag ni tatay ang gayuma. Galit siyang lumapit sa akin. Parang nanlilisik ang mga mata niya. Hinaan mo ang boses mo, siraulo ko. Kapag may nakarinig sa'yo, mapupurtada pa yung ano ko eh. Naririnig mo ba ang sarili mo, tay? Mali ang gagawin mo. Tsaka, di ba, hindi ka naman naniniwala sa gayuma? Bakit ka gagamit niyan? Hindi naman yan gumana to sa ibang tao, kaya manahimik ka. Ito na lang ang paraan para masalba ko tong karinderya ko. Kung hindi ko ito gagawin, wala nang mangyayari sa buhay ko. Pero tay, masisira ang buhay na mabibiktima mo. Wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ay ang karinderya ko. Hindi ako papayag na bumagsak na lang ito ng ganito. Ganyan ka na ba talaga kadesperado? Wala ka nang pakialam sa kapakanan ng iba? Gusto mo bang ulitin ko pa? Wala na nga akong pakialam. Kapag ginamit ko na itong gayuma na to, magiging masarap na ang pang-amoy nila sa mga niluluto ko. Pag nangyari yon, babalik na sila ng babalik dito na parang hindi sila mabubuhay kung wala ang mga putahe ko. Kailangan ko lang munang ipatikim sa kanila ang mga luto ko ng libre. Pagkatapos, magsisimula na ang pagbabalik ng apit malupit eatery. Napapailing na lang ako sa mga pinagsasabi ng tatay ko, Kabanong. Ibang-iba na siya. Parang nalaso na ang utak niya ng kung sino man ang nagbigay sa kanya ng gayuma na yon. Subukan mo lang na magsumbong sa barangay o sa kahit na sino. Kakalimutan kong anak ito. Hinawakan ni tatay ang malapad na kutsilyo. Sinadya niyang ipakita pa sa akin ang talim nun. Hindi ako makagalaw. Nakakaramdam ako ng takot sa kanya noong mga sandaling yon. Mga ilang sandali lang ay binuksan na rin niya ang karinderya. Libre niyang pinamigay ang mga ulam na hinaluan niya ng gayuma. Gustuhin ko mang pigilan siya, pero wala akong lakas ng loob para harapin ang takot ko. Marami agad ang tumanggap ng libreng ulam.
habang ako naman ay pasimple na lang na umalis ng karinderya. Umuwi ako sa bahay at inabutan ko si Kuya Rob na kararating lang din. May dala-dala siyang itak. Oh, kung makatingin ka naman para akong may tinaga ah. Hiniram ko lang ito kina Malia. May haka-haka kasi na yung matandang aswang daw gumagala sa gabi. Kaya heto, nanghiram ako ng itak kasi yung itak natin dyan wala namang hawakan. Alam mo na, baka sakali lang naman na makaengkwentro natin. Ganun ba? Umupo ako sa hagdanan namin at napatingin na lamang sa ibaba. Bakit? May problema ka ba? Parang malalim yata ang iniisip mo ah. Wala naman. Pagod lang. Hindi ko sinabi kay Kuya Rob ang tungkol sa ginagawa ng tatay namin. Ayaw ko kasi na magbanggaan na naman sila ng tatay ko. Lumipas sa mga sandali, nakauwi na rin si tatay sa bahay. Malapad pa rin ang ngiti niya at mukhang kampante na tatalab talaga ang gayuma. Bukas na bukas din, makikita nyo na kung papaanong mag-boom ulit ang karinderya. Huwag kayong hihingi-hingi na pera sa akin ha. Ubos na ubos pa naman ang mga ulam na pinabigay ko. Tumawa na naman ng malakas si tatay. Nakakairita ang boses niya. Parang nang-iinsulto talaga. Umiiling-iling na lang ako habang si Kuya Rob ay salubong lang ang kilay. Kinabukasan, maaga kaming nagising dahil maagang nagkakalampag si tatay ng mga nakaimbak niyang kawali at kaldero. Bumangon na ako noong mga sandaling yon para obserbahan kung maraming pupunta sa karinderya ni tatay. Dakong 7:00, wala pa akong almusal pero dumiretso na agad akong lumabas. Pinuntahan ko si tatay pero nanatili lang ako sa hindi naman kalayuan sa karinderya. Mag-iisang oras na akong nakatanaw pero wala akong nakikitang dumarating na customer sa karinderya ng tatay ko. Hanggang sa sumapit na nga ang kinagabihan. Kahit isang customer, walang pumupunta sa kainan ng tatay ko. Narinig ko na lang na nagdadabog na si tatay. Kaya naman, hindi na ako nakatiis. Lumapit na ako sa kanya para awatin siya sa ginagawa niya. Tay, tama na yan. Ayaw mo kasi makinig sa akin eh. Minodus ka lang nung pinagkuhaan mo ng gayuma na yan. Na-scam ka. Tumigil ang tatay ko sa pagdadabog. Tumingin siya sa akin na masama. Walang ano-ano, bigla na lamang niya akong hinawakan sa kwelyo. Siguro ikaw talaga ang malas sa negosyo ko eh. Kayo ng kuya mong walang kwenta. Kung hindi sana kayo nagpunta rito kagabi, hindi sana ako babalasin eh. Tay! Yan, buti lang yan sa'yo. Ha! Wisit ka. Tay, tama na. Nasasaktan na ako. Tisi mo tong suntok ko. Kulang pa yan sa kamalasan na dulot mo sa akin, ha? Ay! Bigla na lang bumalandra si tatay sa mga lamesa nang dumating si Kuya Rob. Sinipa niya pala ang tatay namin. Natumba si tatay. Lulusubin pa sana ni Kuya Rob si tatay pero buti na lang at naawat ko siya kaagad. Kuya! Kuya, tama na! Sira ulo tong tatay natin eh. Nawiwili na lang na nananakit kapag hindi nangyayari yung gusto niya. Sige, subukan mo lang nasaktan ulit si Ronron. Magiging baldado ka sa akin. Galit na tumayo si tatay. Pero nag-aalangan siyang lumapit sa amin dahil kay kuya. Ang lakas na rin talaga ng loob mo na saktan ako, no? Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka ng paulit-ulit kung palagi mong mamaltratuhin si Ronron. Hanggang nandito ako, hindi mo pwedeng gawin sa kanya yon. Wow! Napakabuti mo naman, kapatid! Tumigil sila sa pag-uusap nang may isang matandang tumigil sa tapat ng karinderya. Sa tansya ko, nasa 80 na ang edad niya. Pero katakataka naman na tuwid pa ang pagtayo niya. Wala man lang siyang dalang tukod at parang malakas-lakas pa siya. Agad na nilapitan ni tatay ang matandang yon at saka kinausap na parang matagal na sila magkakilala. Aling Doreng, kung ako makasinabi niyo eh, sinunod ko ang lahat ng proseso. Pero, ganon, hindi na bumalik yung mga ginayuma ko.
Sabihin mo nga sa akin kung anong ibig sabihin doon, ha? Hindi ba tumalab yung gayuma? O baka niloko mo lang ako matanda ka? Modus lang yun, ano? Hoy, magsalita ka! Halos alugin ni tatay ang balikat na matanda sa sobra niyang galit. Pero napatigil lang si tatay nang marinig ang mahinang pagtawa ng matandang babae. Hoy, ba't tumatawa, ha? Bakit? Anong nakakatawa? Masyado kang lunod sa ambisyon mong muling maging mataas sa iba. Hindi mo na malaya na hindi totoong gayumang binigay ko sa iyo. Ang binigay ko sa iyo ay likido na gawa sa mga laway, dumi ng aswang. Ang likidong yon ay ginagamit na pangyanggaw. Ha? Pinagsasabi mong matanda ka? Ibalik mo na lang ang pera ko! Ang yanggaw ay ang kilalang paraan ng mga aswang para magparami. Kung sino man ang makakainom o makakatikim ng likido na yon, ay magiging aswang din. Ang tawag doon ay yanggaw. Tumawa ng malakas sa matandang babae. Mga ilang sandali lang ay napalayo si tatay nang makita namin na unti-unting nagbago ang anyo na matanda. Hindi ako pwedeng magkamali noon, Kabanong. Ang matandang yon ay ang aswang na muntika ng umatake sa amin. Gumapang pali sa matanda habang humahalakak. Natulala na lamang si tatay sa tabi. Takot na takot at hindi alam ang kanyang gagawin. Yun yung... Ron, yun yung matandang aswang, di ba? Ay, anong ginawa mo? Malalagay sa langanin ng bombaryo kung sakaling totoo yung sinabi na matanda. Bakit? Ibig sabihin ba, dadami ang aswang dito sa atin? Oo, kuya. Narinig ko yan sa tatay ni Malia ang tungkol sa yanggaw. Totoong sinasabi na matanda. Kung totoo ang dadami ang aswang ngayon, dapat umalis na tayo dito sa baryong to. Magkakaroon ng malawakan na kaguluhan panigurado. Tumingin ako kay tatay. Nakatingin lang siya sa amin habang nanlalaki ang mga mata. Hayaan mo na yung tatay natin. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Tara na! Hinila na ako ni Kuya Rob paalis. Papauwi na kami sa bahay nang biglang may natanong kaming dalawang tao sa daan. Nakatayo lang sila at nakatingin sa bilog na buwan. Nung una, nagtataka pa kami kung anong ginagawa nila. Nang medyo malapit na kami, napansin namin na parang mahaba ang tenga nila. Dahan-dahan na kaming umatras ni Kuya nang mapagtantong aswang ang dalawa. Pagtakbo namin ay naramdaman nila kami. Parang silang mga gagamba na gumagapang. Sa kakatakbo namin, Kabanong, nakasalubong namin si Malia kasama ang mga pinsan niya. May mga dala silang mga pamalo. Dahil doon ay napatigil ang dalawang aswang at nag-iba na ng direksyon. Kumusta? Nasaktan ba kayo? Hindi naman. Kayo, ayos lang ba kayo? Ayos lang naman kami. Nagulat kami bigla nang makita namin na maraming aswang na pagala-gala ngayon sa baryo natin. Ano ba nangyari? Karamihan sa mga aswang na nakita namin yung mga construction workers sa bayan eh. Doon ko naalala na halos lahat ng pinatikim ni tatay ng ulam ay ang mga manggagawa nga na sinasabi ni Malia. Bumuntong hininga na lang ako at nagkatinginan kami ni Kuya. Kahit na masama sa amin si tatay, hindi na muna namin sinabi na siya ang dahilan ng lahat ng nangyayari. Hindi rin namin alam eh. Ang mabuti pa, pumunta kayo sa inyo at abisuhan niyo sila tito tungkol sa nangyayari. Ilikas mo ng pamilya mo dito, Malia. Kami naman, pupunta kami sa barangay para malaman to ni Kapitan. Sige, magkita na lang tayo sa barangay kapag napalis ko na sila tatay. Tumango na lang ako at nagmamadali nang umalis sila Malia. Nag-iba na kami ng direksyon ni Kuya Rob. Pagkarating namin ng barangay, naroon ang mga tanod sa bungad na abala sa nilalarong baraha. Mga sir, may mga aswang na pagala-gala sa buong baryo. Hindi lang isa, kundi marami na sila. Tumingin lang muna sa amin ang mga tanod. Bigla silang natawa at bumalik sa paglalaro. Nakaramdam ng inis si Kuya Rob. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tinaob niya ang lamesa na ginagamit ng mga tanod. Wala ba kayong narinig? May mga aswang na sa baryo. Hindi na ito tungkol sa isang aswang lang na matanda. Dumami na sila.
Nasa panganib ang buong baryo natin! Hinawakan ni Kuya Rob ang kwelyo ng isa sa kanila. Hindi pa sila kikilos kung hindi pa magbubuhat ng kamay si Kuya Rob. Nagpamadali ang mga tanod na sinabi kay Kapitan ang nangyayari. Palabas pa lang kami ng barangay para puntahan ng mga aswang ay naalarma ang lahat ng makitang merong 4 na aswang ang nasa gate. Parang hinihintay lang ang mga yun na lumabas kami. Hindi sila makapasok dahil sa nakasabit na bawang sa gate. Nakalagay na yun doon nung unang pumutok pa lang ang haka-haka tungkol sa matanda. Kanya-kanyang kuha na ng pamalo ang mga tanod. Si Kapitan naman ay bigla na lang naglabas ng baril. Matapang niyang pinuputokan ng mga aswang sa labas. Tinamaan ang isa sa kanila at iika-ika yung nakapagtago. Habang ang 3 naman ay bigla na lang ding nawala. Takot na lumabas sa mga tanod. Pinagbabatukan sila ng Kapitan. Mabuti na lang ay dumating na rin sila Malia. Nagawa naming maitaboy ang mga aswang. Ang 2 rin sa mga yun ay tinamaan ni Kapitan ng bala. Ron, Kuya Rob, sumabay na lang kayo sa amin kapag nakabalik na ang jeep namin. Aalis tayo sa baryo na ito. Ron, ang dami nila sa bukana. Hindi ko alam kung bakit tumami sila. Pero kailangan na natin makalis rito. Madaming mapapahamak ngayon. Sige, sasama kami sa inyo. Papalik muna tayo sa bahay Magtago na lang tayo sa imbakan namin ng mga gulay. Wala kaming sinayang na oras. Nilisan na namin ang barangay. Habang patungo kami sa bahay nila Malia, narinig na namin ang mga taong nagsisigawan. May mga putok na rin ng baril ang paulit-ulit naming naririnig. Pagtingin namin sa isang bahay, may aswang na nasa bubungan. Habang ang mga tao naman sa loob ng bahay ay nagsisigawan lang. Sa isip-isip ko, napakalaking gulo ng ginawa ni Tatay. Dahil sa pagiging baliw niya sa negosyo, marami ang mapapahamak na inosente. Sandali lang, Malia. Mga aswang yung nasa kanto. Agad kaming nagtago sa likuran ng 2 drum sa bakuran. Nakatanaw lang kami sa mga aswang na parabang may inaabangan. Oo nga, aswang ang mga yan. Kung sakali ba, kaya niyo bang labanan ng mga yan? Seryoso ka ba, Kuya? Mababangis ang mga yan. Aswang yan Ako kaya ko, kapag wala na tayong choice. Huwag kayong mag-alala, kaya ko silang harapin. Sumang-ayon din ang ilang pinsan ni Malia. Kita ko naman si Malia na parang tangang kinikilig. Tingin ko, tama si Kuya Rob. Hindi tayo makakadaan dyan kung hindi natin sila harapin. Mga pinsan ko, handa na ba kayo? Nagtanguan ng mga pinsan niya. Kahit ayaw ko magsagupain ng mga yon, ay wala akong magagawa. Nagkasundo na silang lahat. Matapang kaming lumabas sa pinagtataguan namin. Agad namang napatanaw ang mga aswang sa kinaroroonan namin. Walang ano-ano, nagmamadali silang gumapang palapit. Para silang mga hayop na nag-aagawan sa pagkain. Boys! Nang magsilundagan ang mga aswang sa amin, ay agad na pinagpapalo nila ng tubo ang mga aswang. Si Kuya Rob naman ay matapang na kamaulang ang ginagamit. Naging epektibo naman ang ginagawa nila. Pero hindi sila nakaiwas na masugatan. Si Kuya Rob naman nagalusan din sa bandang balikat. Dahil sa pakikipaglaban nila, umatras na naman ang mga aswang. Doon namin napagtanto na hindi naman sobrang bangis ng mga aswang na yon. Umaatras sila kapag alam nilang lumalaban ng mga tao. Hindi tayo dapat magpakampante Ang sabi sa akin ni Tatay, ang mga aswang na niyayang gaway hindi agad nagiging mabangis kapag hindi pa sila nakakatikim ng dugo ng tao. Sa oras na makatikim na sila, saka na tayo mas magiging problemado. Ayos lang ba kayo, Kuya? Ikaw, ayos ka lang? Ayos lang naman ako, Ron. Huwag ka mag-alala. Pasensya na Takot talaga ako Hindi ko alam kung paano lalabanan yung mga aswang na yan Inakbayan ako ni Kuya na parang wala lang siyang sugat. Lalabas din ng tapang mo. Hintayin mo lang. Sa ngayon ayos lang yan. O tara na ulit. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Medyo malayo ang tatakbuhin namin dahil sa mas malayong daan ang tinatahak namin.
Masyado na kasing maraming aswang ang kumakalat sa karaniwang daan. Para mahirapan kaming makita ng mga aswang, napagdesisyonan namin na dumaan na lamang sa gubat. Para kahit na papaano, nakakapagtago kami na maayos. Naglalakad na lamang kami noon para maiwasan naming makalikha ng ingay. Pasensya ka na sa abala, Malia. Uy, para kang sira. Magkababata tayo, no? Hindi ka naman others. Ang sabihin mo, nandito lang kasi si Kuya. Hindi na nagsalita si Malia pero alam kong kinikilig siya noon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, natanaw na rin namin ang kanto ng strito nila Malia. Kagaya ng inaasahan, maging sa kanila ay nakarating na rin ang mga aswang. Natatanaw namin ang mga aswang na nasa bubungan. Magulo na rin ang mga bakuran. May ilan ding mga nakahandusay na lang. Mukhang ang karamihan sa mga aswang dito sa amin ay nakatikim na ng dugo o karne ng tao. Isa lang ang ibig sabihin nito. Mas mababangis na ang mga makakaharap natin dito. Kung wag na lang kaya tayo tumuloy dyan, sa iba na lang tayo magtago. Hindi pwede. Ang sabi ko kay Tito, sa tapat namin, doon niya tayo susunduin eh. Kung hindi tayo tutuloy, baka mapahamak si Tito at hindi pa tayo makaalis dahil siya ang may gamit ng jeep. Sa gilid ba ng istrito nyo, anong meron doon? Mga halaman, mga pananim ng mga nakatira dito. Pero kung sasagad ka ron sa pinakagilid, kupat na ulit yun eh. Sige, doon tayo dadaan sa gilid ng kabahayan. Handaan nyo ang sarili nyo ah. Gaya ng sabi ni Malia, mababangis sa mga nandito. Kailangan natin mag-ingat ng doble-doble. Boys, kayo nga harap ah. Malia, Ronron, sa gitna kayo. Ako sa likod para mabantayan ko kung may nakasunod sa atin. Mula sa kinalalagyan namin ay tumawid kami papunta sa bukana ng lugar nila Malia. Sumuot kami sa halamanan. Wala na kaming pakialam kung matusok-tusok kami roon. Ginapang na rin namin ang lupa, wag lang kaming mapansin ng mga aswang na nasa bubungan. Makapigil hininga ang ginagawa namin. Nabuhayan lang ako ng loob nang matanong na namin ang bahay nila Malia. Mas binilisan namin ang paggapang at sa wakas ay narating din namin yon. Pasimple kaming tumakbo papunta sa likuran ng kanilang bahay kung saan naroon ang tambakan ng gulay. Papasok na sana kami sa loob pero bigla na lang may humila sa isang pinsan ni Malia. Agad na hinila ko yon pabalik sa amin. Napatigil ang aswang at tumingin sa amin. Nasa aktong magsusumbong pa siya sa mga kasama niya nang bigla yung sapakin ni Kuya Rob sa muka. Mahilo-hilo ang aswang sabay pinagpapapalupa ito ng mga pinsan ni Malia. Napahawak na lang ako sa dibdib sa sobrang kaba-kabanong. Nang masiguro namin na tudas na ang aswang, ay nagmamadali kaming pumasok sa loob. Isinarado namin ang pinto at binuksan lang namin ng bahagya ang pintana para kita namin ang labas. Ayos lang ba sa tito mo na tumigil sa tapat? Hindi ba sobrang delikado? Delikado. Kaya nga kapag nakita na natin siyang dumating, tatakbo tayo kagad papunta sa jeep. Malia, pwede ba tayong dumaan sa baryo nila nanay? Pakiramdam ko kasi hanggang doon nakaabot na yung mga aswang. Kung pwede lang, isabay na rin natin sila sa paglikas. Oo nga, kawawa naman kasi mga kapatid namin doon, maliliit pa. Siya ba kayo? Siyempre pwede no? Future pianan ko kaya si tita. Hindi sa akin ha, kay kuya. Ay naku kayo talaga oh. Tsaka na yung landian na yan kapag nalagpasan na natin ang lahat ng ito. Bumuntong hininga si Kuya Rob. Tumingin siya sa akin at sumenyas. Alam ko na ang gusto niyang sabihin. Tiningnan ko rin si Malia. Nagdadalawang isip ako noon kung susundin ko si Kuya. Baka kasi kapag nalaman niya ang ginawa ng tatay namin, magalit ang mga pinsan niya. Pero tingin ko noon ay karapatan din naman nilang malaman. Malia, may isasabihin sana ako sa'yo. Ron, alam mo naman na kaibigan lang ang turing ko sa'yo, di ba? Uy, kapal mo naman. Si tatay ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Natigilan silang lahat nang marinig ang sinabi ni Kuya Rob. Hindi nila yun inaasahan. Baka sa kanilang muka ang pagtataka
na may halong pakabigla. Sa kagustuhan ni tatay na mabuhay ulit ang karinderya niya, naganap siya ng gayuma. Hinaluan niya ng gayuma ang mga ulam na tinda niya. Kasi ang akala niya kapag tumalab ang gayuma ay mababaliw ang mga tao sa luto niya. Pero malaya sa inakala niya ang nangyari. Ang binilhan niya ng gayuma ay isa palang aswang. Hindi pala gayuma ang binigay sa kanya. Isa raw yung likido na ginagamit sa pangyayanggaw. Yung matandang humabol sa atin sa gubat, siya ang nakausap ni tatay at nagsabi ng totoo. Kaya gusto naming humingi ng tawad sa inyo. Sa lahat, kasalanan ni tatay kung bakit may mga ganitong pangyayari eh. Ginawa ko ang lahat para pigilan siya pero hindi siya nakikinig. Salip, pinagbantaan pa niya ako. Wala na siyang pakialam sa akin eh. Ang mahalaga na lang sa kanya ay ang karinderya niya. Kaya sana, patawarin niyo sana kami ha. Nagkatinginan sila Malia at ang mga pinsan niya. Lumapit sa akin si Malia at tinapik ako sa balikat. Naiintindihan ka namin, Ronron. Kuya Rob, wala kayong kasalanan. Ang kasalanan ng tatay niyo ay kasalanan niya lang. Siya ang dapat magbayad ng kasalanan na yun. Masamang ama si Mang Abit eh. Sarili lang niya ang iniisip niya. Kaya hindi niyo dapat inaako ang kasalanan niya. Maraming salamat naman at naintindihan niyo kami ni Kuya. Huwag kayong mag-alala, babawi ako. Bilang ako nakatatanda sa ating lahat dito, ako magsisilbi niyong guardian ngayon. Maraming salamat din. Natigil ang aming pag-uusap nang makita naming may pumarada ng sasakyan sa tapat. Mabilis na binuksan ni Malia ang pinto. Nauna ang mga pinsan niya at sumunod kami. Habang si Kuya Rob naman ay nasa likuran lang. Bilis! Sakay ka agad! Mabilis kaming sumakay sa likuran ng jeep. Habang si Kuya Rob naman ay nasa harapan katabi ng tito nila Malia. Aalis na sana kami pero saka naman nagluko ang jeep. Nakailang ulit na nag-start si Ma'am Popoy pero hindi umaandar ang makina. Pagsilip namin sa labas, nakita na lang namin na unti-unti nang lumalapit ang mga aswang. Buti na lang, disirado ang bintana ng jeep. Nilak na rin namin ang pintuan sa likuran. Tapain niyo sa ilalim na kupuan. May mga itak dyan. Iba't ibang uri ng itak ang nakuha namin. Talagang handang-handa ang tito ni Malia. Hindi na ako magtataka kasi buong pamilya nila naniniwala naman sa aswang. Wisit naman. Sino bang may balat sa kwet yan at bakit ayaw umandar nito? Pwede bang itulak para mag-start? Pwede naman. Ang kaso kita mo naman, papalapit na sila. Kuya, delikado na kung susugal pa tayo. Nakakainis naman tong sasakyan na to. Kapag hindi ka umandar, ibebenta na kita. Pagsabing yun ni Ma'am Popoy ay bigla nalang gumana ang makina ng sasakyan. Kaso nga lang, huli na. Nakalapit na sa amin ang mga aswang. At ang nakakalula pa, ang dami nila sobra. Halos maharangan na nila ang dadaanan ng jeep. Ito, tras na lang. Ano pa nga ba? Naramdaman na lang namin na may mga aswang na nakasampa sa taas ng jeep. Parang binubutas nila ang bubong. Kumapit kayo! Inatras si Ma'am Popoy ang jeep at saka nagbiglang preno. Nagtalsika ng mga aswang papunta sa likuran. Inatrasan niya yon, habang ang iba namang aswang ay nasa harapan. Nakasampa na rin. Sinusuntok-suntok nila ang salamin. Kaya naman pinaharurot na lang ni Ma'am Popoy ang sasakyan sabay preno ulit. Nauntog-untog na kami sa loob pero wala kaming magagawa. Kapag nadumog na kasi kami ng mas maraming aswang, hindi na kami makakaalis doon. Kahit maraming nakaharang, hindi nagpatinag ang tito ni Malia. Inabante niya ng inabante hanggang sa matanggal na ang mga aswang sa harapan. Nakahinga kami ng maayos nang makalabas na kami ng strito nila Malia. Ganun pa man, nanlumo kami nang madaanan ang mga katawan ng mga tao na nakahandusay lang sa lapag. Kahit na nakasakay na kami sa jeep, hindi pa rin naging madali para sa amin ang makalabas ng baryo. Marami na kasing mga strito at kanto ang nahaharangan ng mga troso. Naisip namin na talagang nakakapag-isip din ang mga aswang ng gaya sa tao.
Alam nila na kung gagawin nila yon, mahihirapan ang mga magtatangkang tumakas. Lumiko si Mang Popoy sa direksyon na kung saan madadaanan namin ang karinderya ni tatay. Hanggang sa hindi na nga nagtagal, natanaw na namin na pinalilibutan yun ng mga aswang. Huminto pansamantala ang jeep sa gilid. Kung dediretso kasi kami, ay mahihirapan lang din kami. Lalo na't basag na rin ang salamin sa harapan. Lintik na buhay to. Balik na naman. Ikakabig na sana ni Mang Popoy ang manibela nang marinig namin na sumisigaw si tatay sa loob ng karinderya. Dinig na dinig namin yon dahil sa sobrang katahimikan. Sandali! Si tatay yun! Base sa sigaw ni tatay, parang wala ng pag-asang makalabas siya roon. At anumang oras, mapapasok na rin siya ng mga aswang. Pakiusap! Iligtas natin si tatay! Mang Popoy! Tiba ka na ba? Kung lalapit pa tayo ron, yak na tayo ang dudumugin nila. Ron, tama si Tito. Pero nandun si tatay eh. Hindi natin siya pwedeng iwan na lang. Mamamatay siya ron kung walang tutulong sa kanya. Pero Ron, malalagay sa alanganin ng buhay nating lahat. Sige na, nagmamakawa ako sa inyo. Kahit ganun si tatay eh. Tumigil ka na. Nagulat ako nang si kuya na ang magsalita. Pagkatapos sa mga ginawa sa yung masama ni tatay, mula pa nung bata pa tayo, paano mo nagagawang maawa sa kanya? Paano mo nagagawang maging mabait sa kanya? Nakakalimutan mo na ba na siya rin ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin? Munti ka na niyang mapatay si nanay noon. At ikaw, araw-araw niyang ginagawang kalbaryo ang buhay mo dahil sa hindi mo sinusunod ang gusto niya. Pero kuya, pwede bang magbago si tatay? Bigyan natin siya ng pagkakataon, gumising ka sa katotohanan Ronon. Hindi na magbabago si tatay. Dahil kung pwede pa siya magbago, dapat noon pa. Lumaki na lang tayo habang sinusubaybayan ng pagiging demonyo niya. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Umalis na tayo bago pa tayo mamatay lahat dito, Ronron. Kahit ngayon lang, sarili mo naman ang piliin mo. Hindi ko na namalayan ang pagpatak ng luha ko, Kabanong. Sobrang bigat ng nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Kahit na masamang ama si tatay, umasa pa rin ako na magbabago ang lahat. Kahit na madalas niya akong saktan, hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya bilang anak. Pero sa huli, tinanggap ko na lang din ang katotohanan na sa gabi na yon ang huling sandali ni tatay sa mundo. Sige na, umalis na tayo. Pumunta si kuya sa likuran at naramdaman ko na lang na niyakap niya ako. Sobrang hagulgul ko noon habang nasa biyahe kami. Kahit papano noon ay gumaan ang pakiramdam ko. Nakalabas naman kami ng baryo namin nang walang napapahamak. Naiwasan namin ang mga nakasaradong daan at ang mga aswang na humahabol sa amin. Pumunta kami sa baryo nila nanay. Pagpasok pa lang namin, nanlumo kami sa nakita namin. Maraming tao ang nagkalat sa bawat bakuran. Dahil sa kumpletong ilaw sa pose sa lugar, kitang-kita rin ang mga dugo sa tabi-tabi. Binagalan na lamang ni Mang Popoy ang pagpapatakbo. Wala man kaming nakikitang aswang pero hindi kami naging kampante. Malakas kasi ang kutob namin na nasa ibang parte lang ng baryo ang mga aswang. Grabe na ang mga aswang na yan na. Nakto, kung naabutan lang nila ang mababagsik na antingero dito sa Capiz, kada patay ka agad si... Yung sinasabi ni Tito na antingero, yung mga taong gumagamit ng anting-anting laban sa mga aswang. Marami daw kasi nandito sa atin nung araw. Kaso, nangamatay na rin sa katandaan. Nasa na ba rito ang bahay ng nanay niya? Diretso lang po. Sasabihin ko na lang po kapag nakita ko na. Sa mga sumunod na sandali ay tahimik lang kami sa loob ng jeep. Sumisilip-silip lang kami sa labas. Naawa kami sa mga taong nadamay. Mas lalo akong nakonsensya dahil sa ginawa ng tatay namin. Maya-maya lang natanaw ko na rin ang bahay nila nanay. Nakapatay ang ilaw sa loob. Ganun pa man, kailangan pa rin namin makasiguro kung nandun pa rin sila. Titingnan po namin kung nasa lupa yung nanay namin at mga anak niya. Sakaling malagay po sa alanganin ng buhay niyo sa paghihintay, unahin niyo po ang sarili niyo.
at iwan niyo na po kami. Tumango lang si Mang Popoy. Mabilis naman kaming bumaba ni Kuya, dala ang tigi-isang itak. Palingon-lingon pa kami nang pumasok kami sa bakuran nila nanay. Walang aswang, pero nakakatakot ang katahimikan. Nang makalapit na sa pintuan, dinikit ni Kuya ang tenga sa pintuan. Pinakiramdaman niya sa loob kung may tao. Nasa loob sila. Umikot tayo sa kabila. Naalala ko, may bintana roon. Doon natin sila tawagin. Nakayuko kaming tumakbo patungo roon. Nang nasa tapat na kami ng bintanang nakasarado, kumatok-katok si Kuya Rob sa bintana. Nay, nandiyan ba kayo sa loob? Si Rob at Ronron to. May dala kami sa sakyan. Halina kayo. Tatakas tayo. Ilang segundo pang walang tumugon. Dumistansya kami ng bahagya nang makita na unti-unti nang nagbukas ang bintana. Nay! Halos maiyak ang nanay namin nang makita kami. Diyos ko, Panginoon, salamat naman at pinuntahan niyo kami. Kaming dalawa lang ni Eko ang nandito sa bahay. May mga aswang na umiikot dito sa buong baryo. Takot na takot ako. Inalalayan namin si Nanay at Ekong na makababa ng bintanang yon. Binuhat ko si Ekong. Maigpit ang yakap niya sa akin at talagang ramdam ko ang panginginig niya. Nay, nasa ba tatay nito? Hindi na makauwi. Hinold siya sa trabaho nang malaman ang nangyayari sa mga baryo. Hindi ko na siya makontak ngayon kasi wala ng signal. Hindi bale, tara na. Sumama na kayo sa amin. May jeep sa labas. Wala kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Nagmamadali na kami makabalik sa jeep. Pero nasa bakuran pa lang kami, nakarinig na kami ng mga umaangil na aswang. Agad kaming nagtago sa kulungan ng mga manok. Sobrang kabado ko noon, Kabanong. Dahil bukod sa amin, pwede rin mapahamak sila Malia habang naghihintay. At ang mas nakakabahala pa, aalis sila kung kinakailangan. Tahimik lang kami sa pinagtataguan namin. Nakita na namin ang mga aswang na parang tumitingin-tingin na sa jeep. Hindi na sana kami makikita roon kung hindi lang nagsalita si Ekong. Kuya, ang asim mo, maligo ka na. Gusto kong mapamura nun pero pinigilan ko na lang. Sa lahat ng oras, pinuna pa talaga ang amoy ko. Pagsilip namin ni Kuya sa mga aswang, nakatingin na sila sa kinaroroonan namin. Wala na kami nagawa kundi ang lumabas na lang din. Si Kuya ang nasa harapan, habang ako naman ang nasa likuran nila nanay. Binaba ko na muna si Ekong. Hawak-hawak ko ng mahigpit ang itak. Sa mga pagkakataong yon, kahit na kinakabahan ako ay nabuhay ang tapang sa dugo ko. Siguro dahil may dapat akong protektahan. Alerto ka ron. Bantayan mo si Nanay at Ekong. Hindi nagtagal, umatake na ang mga aswang. Pinipilit nilang makalapit sa amin. Pero winawasiwas lang ni Kuya Rob ang itak. Nang mapiko na ang mga aswang, sabay-sabay na silang lumapit. Nang dahil doon, nasugatan na naman si Kuya. Nakalmot siya sa braso. Kaya wala na akong choice. Sinamahan ko si Kuya. Tinaga ko ang aswang na muntik ng pumaibabaw sa kanya. Hindi pa namin natatalo ang 5 aswang na yon. Nadagdagan pa ng 4. Alam na namin ni Kuya na kahit lumaban kami, mamamatay lang din kami. Pero wala na kaming pakialam. Tinapangan na lang namin. Nang medyo dihado na kami, biglang lumabas si Mang Popoy sa jeep. May dala-dala na itong shotgun. Pinagbababaril niya ang mga aswang. Habang sila Malia naman ay inatake ang mga nakatalikod na aswang. Sa wakas, nagamit ko rin ang shotgun na ito. Ron, please, sakay niyo na sila. Nauna na kaming pumasok sa jeep. Sumunod din naman sila kaagad. Dahil nabulabog namin ang baryong yon, napukaw namin ang atensyon ng ibang aswang. Agad na kinabig ni Mang Popoy ang manibela. Pinaharurot niya ang sasakyan. Wala na siyang pakialam kung sino ang humarang. Ang mahalaga na lang sa oras na yon ay makalabas ng ligtas. Pero kagaya ng nauna, hindi naging madali ang pagtakas namin. Di hamak na mas matatalino mga aswang na naroon. Hinarang nila ang bukana ng baryo ng mga kariton ng buko.
Mabilis na napreno ni Mang Popoy ang jeep. Kainis, gumagamit na talaga sila ng utak. Walang choice, babalik tayo. Mrs., may daan pa sa dulo nito? Meron ho, diretso ka lang. Sa dulo nito may 2 kalsada. Kakaliwa tayo, Manong. Nagulat kaming lahat nang mabasag na ang salamin ng jeep sa pwesto namin. Munti ka nang mahagip ng kamay si Mama. Buti na lang ay nagawa niyang makailag. Mabilis ang pagpapatakbo ni Mang Popoy. Kulang na lang ay lumipad na kami. Mararating na sana namin ang dulo pero biglang namatay ang makina ng jeep. Huminto kami sa gitna ng kalsada. Pagtingin namin sa likuran, ipaparating na ang mga gumagapang na aswang. Kumanda kayo! Tsak na babasagin na nila mga salamin dito! Abang sa pinto bubuksan nila yan. Hindi nagtagal, napalibutan na kami ng mga aswang. Kahit na anong pilit ni Mang Popoy na mag-start, hindi na talaga nakikisama ang jeep. Pinagpapapalo niya ang manubela sa sobrang inis. Malia, wala tayong magagawa. Palag-palag na! Kinuha ni Mang Popoy ang shotgun niya. Bawat aswang na sasampa sa harapan ay pinapaputukan niya. Habang si Kuya Rob naman ay pinagtatataga ang mga kamay ng mga aswang. Mang Popoy, start nyo lang po ng start. Kami na munang bahala sa mga aswang. Sinunod naman ni Mang Popoy. Tensyonado na rin siya dahil habang tumatagal, unti-unti na kaming nadedihado. Sugatan na rin ang mga pinsan ni Malia. Kahit ako, nadali na rin ako sa kamay. Ang tanging pag-asa na lang talaga namin noon ay himala na gumana pa ang makina. Kapag hindi ka umandar, ipapakilo kita sa junk shop. Himalang bigla na lang umandar na naman ang makina. Puisit, kailangan pang takutin tong jeep na ito. Mabilis na pinaharurot ni Mang Popoy ang jeep. May mga nakakapit pang aswang sa harapan. Hinuha ni Kuya Rob ang shotgun at pinagbababaril ang mga naroon. Nagulat din ako dahil marunong humawak si Kuya ng baril. Maya-maya lang, nakabitaw na rin ang mga aswang. Nakahinga na rin kami ng maluwag nang makitang wala ng mga nakasunod. Hingal na hingal kami habang kumakabog pa rin ang dibdib namin, Kabanong. Pagtingin ko kay Nanay at Ekong ay takot na takot pa rin sila. Huwag kayong mag-alala, Nay. Makakaalis na rin tayo. Sa awa ng Diyos, sa mga dinaanan namin ay wala ng mga aswang. Kapansin-pansin din na sa bawat kanto ng mga nadadaanan namin ay may mga nagbabantay. Parang alam na nila na maaring sila na ang sunod na pupuntahan ng mga aswang. Nakarating kami sa sentro ng bayan. May bahay si Mang Popoy doon. Pansamantala lang kaming nanatili roon dahil hindi kalakihan ng bahay. Pinagpahinga na muna namin si Nanay at Ekong. Habang kami naman, nasa labas pa rin. Hindi mapakali. Nababahala na baka anumang oras ay makarating na rin ng bayan ng mga aswang. Maraming salamat at dinala nyo kami rito. Wala yun. Ang mahalaga, ligtas na tayong lahat. Ano na kayang mangyayari sa baryo natin bukas at sa mga susunod na araw? Ang tanong, anong gagawing aksyon ng mga nasa itaas? Ipagdasal na lang natin na sana maubos na ang mga aswang. Kinabukasan, nabalitaan namin sa iba pang nakaligtas na tuluyan ng nasakop ng mga aswang ang baryo namin. Pero maswerteng hindi nadamay ang mga katabing baryo. Ang usap-usapan, may mga manunugis daw mula sa ibang baryo ang dumating noong madaling araw. Dagdag pa nila, pinag-aralan ng mga manunugis kung papaano papasukin ang baryo namin. Sadyang komplikado na raw kasi. Dahil kahit saan ka lumugar sa baryo, meron ng aswang na namamalagi. Pagdating ng tanghali, nagpaalam na rin kami kina Malia. Nagpasalamat kami sa tulong na ginawa nila. Kung di dahil sa kanila, ay baka hindi rin kami nakaligtas. Sinundo kami ng stepfather namin. Buti kasasahod lang din namin noon kaya nakaupa kami pansamantalan ng tirahan sa bayan. Pero matapos lang ang ilang araw, lumuwas na rin kami papuntang Cebu. Doon na kami nanirahan sa side ng stepfather namin. Mababait naman sila at kahit hindi nila kami kadugo ni Kuya Rob, tinuring kaming parang tunay na anak ng asawa ni Nanay. Kabanong, marami akong natutunan sa mga nangyari sa amin.
Dito ko napagtanto na ang labis din ay nakakasama. Kagaya na lang ng sobrang pagkalulong ni tatay sa negosyo. Ang karanasan na yun ay tuturing kong bangungot. Pero masasabi ko na kung hindi dahil doon, hindi magiging matibay ang pamilya namin. Sa ngayon, masaya na kami dito sa Cebu. At ang huli kong balita sa baryo namin, nabawi na ng mga tao ang aming baryo. Isang bagay na makakapagpanatag na ng kalooban naming dalawa ni Kuya Rob. Wakas,